Dati namang tunghayan ang mga tampok na usapin sa unang linggo matapos mabuo ang House Quad Committee para magkaroon ng pagdinig hinggil sa umano'y koneksyon sa pagitan ng iligal na droga, iligal na pogo at extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon. Alamin natin ang mga detalye sa ikalawang bahagi ng special report ni Simon Ong. Mabibigat na revelasyon ang nabunyag sa pagpapatuloy ng House Quad Committee hearing. Ilang mga testamento rin ang tumibag sa mataas at matatag na pader na binuo ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para pagtakpan ng mga anomalya sa kanyang termino. Sa kabila ng pagsisiwalat ng ilan sa katotohanan, mayroon pa ring ibang nanindigan sa kanilang mga sentimiento at nakuha pang hindi sumagot at baliktarin ang mga pangyayari. Sa mga nangyaring pagdinig, itinoon ang diskusyon sa usapin hinggil sa extrajudicial killings. Let me inform the body that the committee has received information with respect to a very vital testimony coming from a witness that give information as to the existence of extrajudicial killings in the country. Lumantad sa pagdinig ang umano'y dalawang hitman na pumatay sa tatlong Chinese drug lords sa loob ng Davao Prison and Penal Farm. Ito ay sina Leopoldo Tan Jr. at Fernando Magdadaro, kapwa persons deprived of liberty sa naturang kulungan. Noong araw din yun, nakiusap sa akin si SPO4 Arthur Narasulis at sinabi niya na may ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Sinabihan ako ni SPO4 Arthur Narasulis na maghanap ako ng kasama ko para sa trabaho sa tatlong Chinese drug lords. Ibabartolina na lang kami at doon na namin isasagawa ang pagpatay. Iyan ang isinalaysay ni Tan Jr. sa pagharap niya sa 4 committee panel. Ibinahagi naman ng isang hitman kung paano siya nahatak. Ni Leopoldo Tan na kami ay nasa panig na ng gobyerno sa mga oras na yon. At pinangakuan kami ng kalayaan maliban sa kaunting halaga. Dahil dito, pumapayag po na ako sa kanyang pakiusap. At noong may narekrut na, Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lords, nilagyan ni Fernando Magdadaro ng malong yung rehas ng Bartolina, Silda 6, para hindi makita ang duguan na katawan ng tatlong Chinese drug lords. at dito na nga, pinanindigan ng isa sa mga umano'y hitman na nauunawaan nila na ang investigasyon ay may kinalaman sa extrajudicial killings kaugnay ng drug war ng Administrasyong Duterte na kasalukuyang iniimbestigahan ng International Criminal Court. Handa ka ba sa posibilidad na maaaring itong pagpatay ninyo sa tatlong Chinese nationals ay bahagi nga ng War on Drugs or EJK, kung saan ang pangunahing suspect ay walang iba kung hindi ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Yes, for Your Honor. Ginamit din ang katagang isang manok na ang ibig sabihin ay 1 milyong piso na kapalit ng mga ulo. Para bang reward system kung tuturingin. Gayon din ang paghikayat ng kalayaan para maengganyo ang individual. Pagdating sa illegal na pogo, makailang beses nakaranas ng contempt citation sina dating presidential spokesperson Harry Roque dahil sa pagsisinungaling niya umano sa kanyang schedule kaya hindi siya nakasipot sa pagdinig. I hate to say it, but clearly, Attorney Harry Roque, our former secretary, and my former professor, law professor, lied to this committee. I therefore move, Mr. Chair, that Attorney Harry Roque be cited for contempt for disrespecting the members of this committee when he lied in order to evade attending the hearing of this committee where he was invited. Gayun din si Catherine Cassandra Lee Ong dahil sa paulit-ulit niyang pagtanggi sa pagsagot sa mga tanong ng panel. I invoke my right to remain silent po. Mr. Chair, I invoke my right po to remain silent po. I refuse to answer po para sa own reason ko po.
Mababatid na kabilang sina Ong at Roque sa mga umano'y namamalakad ng ilegal na pogo sa bansa. Si Ong bilang representative o muka sa bawat transaksyon at ang international lawyer na si Roque naman ang isa umano sa dahilan kaya mas lumawak ang mga ilegal na aktibidad ng pogo, partikular na ng Lucky South 99 at Whirlwind sa loob ng bansa. Batay sa Kamara at naging pahayag ni Committee on Human Rights Chairperson Bienvenido Abante Jr., nais ng Quadcom na matukoy kung talaga nga bang nanggagaling sa pogo o gambling money ang pabuyang pera sa mga pulis. Bunsod ng sistematikong reward system o quota system sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Tunghayan sa susunod na special report kung ano-ano pa ang mga naungkat na usapin at mga naging konklusyon sa nangyaring House Quad Committee hearings. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.